10 taon. 10 taong ibinigay ko ang aking pawis, talino, at buhay upang itayo ang Casa Verdad habang tinitiis ang tawag na baog at walang silbi mula sa sarili kong biyenan. Akala ko, pag-ibig ang nagbubuklod sa amin ni Marco. Ngunit sa isang gabing puno ng luhang kristal, natuklasan ko ang isang katotohanang mas mapait pa sa apdo. May anak na siya sa iba at ang bahay na itinayo ko ay kuta na pala ng kanilang pagtataksil. Ako si Elisa at sisiguraduhin kong sa bawat sentimong kinuha ninyo sa akin, kaluluwa ninyo ang magbabayad. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng inyong huwad na kaharian? Walang kwentang babae, isang dekada na Marco, pero tuyot pa rin ang kanyang sinapupunan. Sayang lang ang yaman at pangalan ng pamilya Verdad kung sa isang baog lang mapupunta ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, mapang-api, at puno ng pandidiri. I know ma, don't worry, nandyan naman si Celine. At least sa kanya, sigurado tayong may magdadala ng apelyido ko. May Nathan na ako. Konting tiis na lang, kailangan ko lang makuha ang pirma ni Elisa para sa bagong loan sa bangko. At pagkatapos noon, wala na siyang silbi sa akin. Sa labas ng pinto ng opisina, nanigas si Elisa. Hawak niya ang isang mamahaling pilak na tray kung saan maingat na nakalagay ang paboritong patatim ni Marco. Ang bango ng malapot na sarsa na hinaluan niya ng bituin ng anes at pagmamahal ay tila naging amoy ng nabubulok na basura sa kanyang pang-amoy. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang damit, ang kulay na paborito ng kanyang asawa, at ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit na kahon. Isang vintage na relo ang nasa loob nito na binili niya gamit ang sarili niyang ipon mula sa mga bonuses sa pagpapatakbo ng Casa Verdad. 10 taon ng pagsasakripisyo, 10 taon ng pagiging kanang kamay, tagapagluto at tagaayos ng lahat ng gulo ng pamilya Verdad. Lahat pala iyon ay may nakatakdang petsa ng pagtatapos. Naramdaman ni Elisa ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang init ng tray ay tila lumipat sa kanyang mga mata bilang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat salitang binitawan ni Marco, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Celine, Nathan, isang pangalan ng babae at isang pangalan ng bata na kailanman ay hindi niya narinig. Ngunit ngayon ay naging mitya ng kanyang pagkagunaw. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang pamanhid na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang dibdib. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sa isang iglap, ang maliit na kahon ng relo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay nang tumama sa makapal na alpombra, ngunit para kay Elisa, ang pagbagsak na yon ay tila isang pagsabog na nagpira-piraso sa kanyang pagkatao. Ang salaming takip ng relo ay nagkaroon ng maliit na lamat, kasing lalim ng lamat na ngayon ay naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang madilim na hinaharap. Dahan-dahang itinaas ni Eliza ang kanyang tingin sa kisame ng mansyong minsang naging pangarap niya. Bawat sulok ng bahay na yon ay may bakas ng kanyang mga desisyon. Bawat dingding ay saksi sa mga taon ng kanyang pagsisikap at sakripisyo. Ngunit sa sandaling iyon, para siyang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Isang mapait na katanungan ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Mas masakit pa kaysa sa pagtataksil na unti-unting nagwasak sa kanyang puso. Gaano pa katagal akong mananatiling tahimik sa bahay na ako mismo ang bumuo? Kung ang mga taong binigyan ko ng buong tiwala at pagmamahal ay matagal nang naghahanda ng aking pagbagsak.
Nananatili siyang nakatayo sa dilim ng pasilyo, isang reynang nawalan ng korona sa loob ng sarili niyang kaharian. Habang sa loob ng silid, ay naririnig niya ang tawanan ng kanyang asawa at biyenan, nagdiriwang sa isang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Hon, bakit ngayon ka lang? Kanina pa namin iniisip ni Mama kung nasaan ang asawa kong napakaganda. Ang boses ni Marco ay mabilis na nagbago. Mula sa talim ng isang katay, naging kasing tamis ito ng pulot na tila ba walang bahid ng panlilinlang. Pagpihit ni Elisa sa trangka ng pinto, nakita niya ang kanyang asawang nakaupo sa likod ng malaking mesa. Ang mukha ay maliwanag at puno ng huwad na sigla. Sa tabi nito, si Doña Aurora ay prenteng nakaupo. Hawak ang isang mamahaling abaniko na tila ba hindi ito ang boses na katatapos lang tumawag sa kanya ng tuyot at walang silbi. Dahan-dahang pumasok si Elisa. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Inilapag niya ang pilak na tray sa gitna ng mesa. Ang usok mula sa patatim ay pumailan lang sa hangin, dala ang bango ng 10 taon niyang pagsisikap na maging sapat para sa pamilyang ito. Ngunit sa bawat langhap niya, tila ba nalalunod siya sa sarili niyang luto. Happy anniversary, Marco! Mahinang sabi ni Elisa. Ang kanyang tinig ay tuyot, walang emosyon, parang mga dahon na nilagas ng bagyo. Inasahan niya ang sarili na sumigaw, na ibuhos ang mainit na sarsa sa mukha ng lalaking ito, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng isang maskarang gawa sa bakal. Happy anniversary, hon! Wow, my favorite! Alam mo talaga kung paano ako susuyuin. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Inakbayan siya ng mahigpit habang humahalik sa kanyang pisngi. Ang amoy ng pabango nito, ang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ay nagdulot ngayon ng hapdi sa kanyang sikmura. Sabi ko naman sa'yo, mag-celebrate tayo sa labas pero ayaw mo. Masyado kang masipag, Elisa. Napaka-dedicated mong asawa. Siyempre, Marco. Kailangan nating maging masipag para sa kinabukasan. Sagot ni Elisa. Ang mga huling salita ay halos pabulong na lamang. Tamang-tama na dumating ka, Elisa. Singit ni Doña Aurora. Ang boses nito ay parang gasgas na plaka. Pinag-uusapan namin ni Marco ang expansion ng Casa Verdad. You know, for the legacy of the family, may mga documents kaming kailangan ng signature mo. Formalities lang naman, since ikaw ang co-owner on paper. Inabot ni Marco ang isang folder na kanina pa nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, bagaman pilit niyang itinatago ito sa likod ng isang mapagmahal na titig. It's for the new loan, hon, para mas lumaki pa ang restaurant natin. Para kung sakaling dumating ang panahon na may magmana na ng lahat ng ito, handa na ang kaharian natin. Ang salitang magmana ay tila isang sampal sa mukha ni Elisa. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi ang mga anak na pangarap nilang dalawa, kundi ang batang si Nathan na hinihintay na lamang ang kanyang pag-alis upang sakupin ang lahat. Tinitigan ni Elisa ang ballpen na iniaabot ni Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang malapot na sakit. Sa loob-loob niya, gusto niyang punitin ang mga papel. Gustong niyang isigaw na alam niya ang tungkol kay Celine. Ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahagi ng isang matalinong negosyante, ang nagsabi sa kanya na huwag munang kumibo. Ang galit ay kailangang maging plano. Ang sakit ay kailangang maging sandata. Iiwan mo muna ang mga papel dito, Marco. Babasahin ko muna mamaya pagkatapos nating kumain. Ayaw kong mahaluan ng trabaho ang anniversary natin. Malumanay na sabi ni Elisa habang pilit na ibinabalik ang isang matipid na ngiti sa kanyang mga labi. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco, isang mabilis na pagkairita na agad din niyang binura. Sige Hon, take your time. Alam ko namang maingat ka pagdating sa ganyan. Lumipas ang hapunan na parang isang masamang panaginip. Ang bawat subo ni Eliza ay tila
buhangin sa kanyang lalamunan. Habang nagkukwento si Marco tungkol sa kanilang mga plano, ang isip ni Eliza ay lumilipad sa mga alaala ng kanilang kasal. Ang mga panata na ngayon ay tila ba mga kasinungalingan na isinulat sa tubig. Nang malalim na ang gabi at mahimbing na ang tulog ni Marco, dahan-dahang bumangon si Eliza. Ang kadiliman ng silid ay tila yumayakap sa kanyang kalungkutan. Kinuha niya ang cellphone ni Marco na nakapatong sa nightstand. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa katahimikan ng gabi. Ginamit niya ang daliri ni Marco habang tulog ito upang buksan ang lock. Ang liwanag ng screen ay nagdulot ng sakit sa kanyang mga mata. Ngunit mas masakit ang nakita niya sa loob. Isang notification mula sa isang hindi nakapangalang contact ang bumungad sa kanya. Binuksan niya ang message thread. Doon, nakita niya ang mga larawan. Isang batang lalaki na may mga matang kamukhang kamukha ni Marco, naglalaro sa isang parke. At ang huling mensahe na ipinadala ni Celine bago matulog ang kanyang asawa ay tila isang huling hantungan ng kanyang natitirang pag-asa. Dadalhin ko na ang anak mo sa party bukas. Siguraduhin mong handa na ang lahat, Marco. Ayaw ko nang magtago. Gusto ko nang makuha ang posisyong nararapat para sa amin ni Nathan. Nabitawan ni Eliza ang cellphone sa malambot na kama. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang buong silid ay tila umiikot at ang bawat dingding ay tila lumalapit upang ipitin siya. Bukas ay ang malaking event ng Pamilya Verdad. At bukas din pala ang araw na balak nilang tuluyang tapusin ang kanyang halaga sa harap ng maraming tao. Humarap si Eliza sa salamin sa dilim. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero, isang babaeng sugatan, ngunit unti-unti nang nagkakaroon ng bagong anyo sa gitna ng apoy. Sayang naman ang napakagandang hapagkainang ito kung ang bawat upuan ay mananatiling bakante sa mga darating na taon. Ang isang bahay na walang iyak ng sanggol ay tila isang magarang nicho, malamig, tahimik at walang buhay. Ang tinig ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang dining hall ng mga Verdad. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng isang madilim at madilaw na liwanag na tila ba bawat kislap nito ay nanunukso sa nararamdamang hapdi ni Eliza. Nakaupo si Eliza sa dulo ng mesa, pilit na pinananatili ang tuwid na tindig habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang upuan. Sa paligid nila, ang mga matatandang kaibigan ni Aurora, ang mga kilalang marites ng mataas na lipunan, ay sabay-sabay na tumitig sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanuring awa na mas masahol pa sa harap-harapang pang-iinsulto. Tumpak ka diyan, Aurora. Susog ni Senyora Pilar habang dahan-dahang humihigop ng mamahaling alak. Sa yaman ninyong ito, kailangang may magtuloy ng legacy ng Casa Verdad. Mahirap na kung sa ibang tao lang mapupunta ang lahat dahil lang sa kakulangan ng isa. Naramdaman ni Eliza ang bawat salita na tila ba mga maliliit na karayom na ibinabaon sa kanyang balat. Alam niya ang larong ito. Ito ang ritual ng pagpapahiya na tinitiis niya sa loob ng isang dekada. Ang pagtingin sa kanya bilang isang sirang makina na hindi makagawa ng inaasahang produkto. Ma, stop it! We're in the middle of dinner. Mahinang saway ni Marco. Ngunit walang sapat na bigat ang kanyang boses upang patigilin ang kanyang ina. Sa katunayan, ang kanyang pag-iwas ng tingin kay Eliza ay tila isang pahintulot para magpatuloy ang matanda. Bakit, Marco? Katotohanan lang naman ang sinasabi ko. Pagpapatuloy ni Aurora habang marahang pinupunasan ang kanyang labi ng telang table napkin. 10 taon na kaming naghihintay, Eliza. Nag-alaga kami ng mga halaman, nag-invest sa mga negosyo, pero ang pinakamahalagang bunga na dapat ay ibinibigay mo sa asawa mo ay hindi mo magawa. Minsan, naiisip ko, baka may sumpa ang pinagmulan mo, kaya hindi ka mabiyayaan. Ang tunog ng kutsara na tumama sa porselanang pinggan ay nagdulot ng isang matinis na tunog
Sa gitna ng biglang katahimikan, hindi na nakayanan ni Elisa ang pangangatog ng kanyang mga kamay. Tumingala siya. Sinalubong ang malupit na tingin ng kanyang biyenan. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating apoy ng pag-ibig ay unti-unti nang nagiging abo ng puot. Ang biyaya po ay hindi hinihingi sa paraang nananakit ng kapwa, Doña Aurora. Malumanay ngunit mariing sagot ni Elisa. At ang halaga ng isang asawa ay hindi lamang sinusukat sa kung ilang anak ang kaya niyang ilabas. Isang singhap ang kumawala sa mga panauhin. Namula ang mukha ni Aurora sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng itinuturing niyang utusan lamang na binihisan ng mamahaling damit. "How dare you? Napakawalang galang mo!" Bulyaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Kung hindi dahil sa amin, nasa gilid ka pa rin ng kalsada at nagbebenta ng kung anong mumurahing pagkain. Huwag mong kakalimutan na utang mo sa amin ang bawat hibla ng damit na suot mo." Tumayo si Elisa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagsusuka sa hangin ng silid na yon. "Excuse me, kailangan ko lang pong magpahangin," sabi niya bago mabilis na lumabas ng dining hall. Habang naglalakad siya sa madilim na hardin, ang malamig na simoy ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang nag-aapoy na pisngi. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa isang kulungan na siya mismo ang nagtayo para sa kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makalayo, isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa balkonahe sa itaas. Sina Marco at Doña Aurora. Mukhang mabilis na sumunod ang mag-ina upang mag-usap ng sarilinan. Nagtago si Elisa sa likod ng malalaking halaman. Ang kanyang hininga ay pinigil niya upang makinig. "Huminahon ka, ma. Konting tiis na lang," sabi ni Marco. Ang boses nito ay wala ng bahid ng tamis na ipinapakita nito kanina sa hapag. Nakaredy na ang mga papeles. Hindi alam ni Elisa na ang bahay na ito at ang main branch ng Casa Verdad ay nakasanla na sa bangko para sa bagong investment natin sa pangalan ni Celine. "Siguraduhin mo lang, Marco," sagot ni Aurora. Ang boses nito ay puno ng katusuhan. "Ayaw kong makakuha ng kahit isang sentimo ang babaeng iyan kapag napaalis na natin siya. Hayaan nating mabulok siya sa kalsada kung saan natin siya kinuha. Ang mahalaga, makuha natin ang pera bago niya malaman na ang pirma niya sa loan documents ay ang magiging hatol sa kanyang kamatayan sa pananalapi." Nanlamig ang buong katawan ni Elisa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng malupit na revelasyong yon. Hindi lang pala siya ipinagpalit sa ibang babae. Hindi lang pala siya hinahamak dahil sa kanyang pagiging baog. Balak din siyang nakawan ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang bahay na kanyang itinuring na tahanan at ang negosyong siya ang nagpalago. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan, kasunod ng unang patak ng ulan na tila mga luha ng langit para sa kanyang kinabukasan. Nakatayo si Elisa sa dilim, habang ang anino ng kataksilan ay unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, kung saan ang ulan ay tila ayaw huminto sa pagtangis, naglalakad si Elisa sa gilid ng kalsada. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising at ang lahat ng narinig niya ay hindi isang masamang panaginip. Ang marangyang buhay na binuo niya sa loob ng 10 taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng agos ng kataksilan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at lumang simbahan sa Quiapo. Doon, sa isang sulok na bahagyang madilim at amoy kandila, naghihintay ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita, si Mang Ben. Siya ang dating punong accountant ng Casa Verdad, ang taong tinuring na kanang kamay ni Elisa bago ito biglang tinanggal ni Marco 3 taon na ang nakalilipas. "Ma'am Elisa, sa wakas ay nagpa siya kayong makipagkita," mahinang sabi ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng lihim
na kanyang itinatago. Mang Ben, kailangan ko ang katotohanan, sagot ni Elisa. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng desperasyon. Narinig ko ang usapan nila Marco at Doña Aurora. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa nila sa mga libro ng kumpanya? Buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Inilabas niya ang isang makapal na envelope mula sa kanyang kupas na bag. Ma'am, noong tinanggal ako ni Sir Marco, hindi ako umalis ng walang bitbit. Alam ko kasing darating ang araw na ito. Alam ko kung paano kayo magsakripisyo para sa Casa Verdad. Habang sila, nilulustay ang lahat sa likod ninyo. Dahan-dahang binuksan ni Elisa ang folder. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, tila sumasayaw ang mga numero sa harap ng kanyang mga mata. Nakita niya ang mga transaksyon na hindi dumaan sa kanyang kaalaman. Mga peking resibo, mga ghost suppliers, at ang pinakamasakit sa lahat, ang paglipat ng malalaking halaga ng pera sa isang personal account sa pangalan ni Celine Gomez. Ito ang dahilan kung bakit nila kailangan ang pirma ninyo para sa bagong loan, ma'am. Paliwanag ni Mang Ben. Ang kanyang mga daliri ay itinuro ang isang dokumento. Ang Casa Verdad ay baon na sa utang dahil sa mga maling investment ni Sir Marco. Ang lahat ng kinikita ninyo sa main branch ay ginagamit para pambayad sa mga luho ng kabit niya. At kapag napirmahan ninyo ang huling loan na yon, kayo ang mananagot sa lahat ng utang na ito habang sila ay malayang tatakas, dala ang natitirang yaman. Naramdaman ni Elisa ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang bawat pirasong papel na kanyang hinahawakan ay tila isang piraso ng kanyang sariling buhay na ninakaw. Ang tinta sa mga dokumentong yon ay hindi lamang basta itim na likido. Ito ang dugo at pawis ng kanyang 10 taon na pagsisilbi sa pamilyang itinuring niyang sarili. Ang pagmamahal niya kay Marco ay tila isang madilim na anino na unti-unting naglalaho, pinalalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganito, Mang Ben. Pabulong na sabi ni Elisa. Isang butil ng luha ang pumatak sa dokumento na nagdulot ng bahagyang pagkabo ng mga numero. Tinuring ko silang pamilya. Ibinigay ko ang lahat dahil akala ko sapat na ang pag-ibig ko para punan ang pagkukulang ng aking katawan. Ang kawalan ng kakayahang magkaanak ay hindi kasalanan, Ma'am Eliza. Malumanay na sabi ni Mang Ben. Ang tunay na kapintasan ay nasa puso ng mga taong marunong lamang gumamit ng kapwa para sa sariling kapakanan. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpalo ng ulan sa bubong ng simbahan at ang malayo at paos na tunog ng kampana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eliza ang isang paggising ng kanyang diwa. Tumingin siya sa krus, sa dambana, at naramdaman ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang Elisa na laging yumuyuko sa harap ni Doña Aurora. Siya ang Elisa na nagpatayo ng Casa Verdad mula sa wala. At kung kaya niyang magtayo, kaya rin niyang magbuwag. Salamat, Mang Ben. Itatago ko ito. Huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang tulong mo, sabi ni Elisa habang maingat na itinatago ang envelope sa kanyang bag. Tumayo na sila upang lumisan. Ngunit paglabas nila sa pintuan ng simbahan, naramdaman ni Eliza ang isang kakaibang titig. Mula sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi gumagalaw ang sasakyan, ngunit ang dahan-dahang pagbaba ng bintana nito sa bahagi ng driver ay nagdulot ng kilabot sa kanyang kalamnan. Isang pamilyar na mukha ang sumilip mula sa loob. Si Paulo, ang matapat na driver at kanang kamay ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang isang manunubok na kanina pa nakatunghay sa bawat galaw nila. Mabilis na iniwas ni Paulo ang kanyang tingin at itinaas muli ang bintana bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo na nag-iwan ng talsik ng maruming tubig
sa harap ni Elisa. Nanigas si Elisa sa kanyang kinatatayuan. Alam na nila, alam na ng pamilya Verdad na nagsisimula na siyang mag-imbestiga. Ang oras na inakala niyang hawak niya ay biglang naging isang mabilis na agos na nagnanais siyang lunurin. Ang bawat yabag ni Eliza sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila pintig ng isang pusong naghihingalo. Mabigat, naguunahan at puno ng takot. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila isang malaking kumot na nagnanais na sakalin siya sa gitna ng kanyang lihim na misyon. Huminto siya sa tapat ng pinto ng opisina ni Marco. Ang kahoy na pinto ay tila isang malaking hadlang, isang pader na naghihiwalay sa kanyang buhay bilang isang sunod-sunurang asawa at sa kanyang hinaharap bilang isang babaeng lalaban. Dahan-dahan niyang pinihit ang trangka. Walang anumang ingay na nalikha dahil sa maingat niyang paggalaw, ngunit sa kanyang pandinig, ang bawat maliit na pag-ikot ng mekanismo ay tila isang malakas na babala. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ay agad na humalik sa kanyang pangamoy. Ito ang silid kung saan binuo ang mga pangarap ng Casa Verdad. Ngunit ito rin ang lugar kung saan lihim na niluto ang kanyang pagkawasak. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng maputlang anino sa malaking mesa ni Marco. Dumiretso si Eliza sa dulo ng silid kung saan nakatago ang isang maliit na vault sa likod ng isang painting. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang kombinasyon, ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi nang maramdaman niya ang pagbukas ng vault. Hindi man lang nagabala si Marco na palitan ng code. Marahil ay dahil sa sobrang kumpiyansa nito na mananatiling bulag at tanga ang kanyang asawa. Sa loob, hinalughog niya ang mga dokumento. Nakita niya ang mga titulo ng lupa na unti-unti nang isinasangla. Ang mga loan applications na pilit na pinapipirmahan sa kanya at ang mga papeles ng bangko ni Celine. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Sa pinakailalim, nakakita siya ng isang asul na folder na may tatak na confidential, intellectual property. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang paghinga ni Elisa. Naroon ang mga orihinal na sertipiko ng registration para sa mga recipes ng Casa Verdad at ang mismong trademark ng pangalan. Dahil siya ang orihinal na nag-imbento ng mga putahe at siya ang nag-asikaso ng legal na aspeto nung nagsisimula pa lamang sila. Ang kanyang pangalan, Elisa Santos, ang nakatala bilang sole proprietor and author. Ang bumalong sa kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang batang sarili, 10 taon na ang nakalilipas, habang masayang isinusulat ang mga recipe sa isang lumang notebook sa kanilang maliit na kusina. Noon, ibinigay niya ang lahat kay Marco dahil akala niya ay iisa ang kanilang pangarap. Ngayon, ang mga papel na ito na hawak niya ay hindi na lamang mga dokumento. Ito ang kanyang tanging sandata, ang kanyang kaluluwa na hindi kayang nakawin ng sinuman. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at isa-isang piniktura ng bawat pahina. Ang liwanag mula sa kamera ay tila mga kidlat sa madilim na silid. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga yabag sa sahig na gawa sa nara. Mabigat, sigurado, at papalapit. Ang boses ni Marco ay narinig niyang may kausap sa telepono sa labas ng pasilyo. Yes, Celine. Don't worry, mapapapirma ko na siya bukas. Pagkatapos noon, atin na ang lahat. Konting tiis na lang, mahal ko. Nanlamig ang buong katawan ni Eliza. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa vault at pilit na isinarado ito nang walang nililikhang tunog. Ngunit bago pa siya makapagtago sa likod ng mahabang kurtina, ang pintuan ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Ang malamig na liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang gumuhit sa sahig ng silid. Nakatayo si Marco sa may pintuan, ang kanyang anino
ay humaba at tila naging isang dambuhalang nagbabanta. Pinihit niya ang switch ng ilaw at ang buong silid ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng opisina. Hawak ang isang cellphone at may bakas ng luha at pawis sa mukha. Elisa, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang tanong ni Marco ay malamig, puno ng suspetsa, at tila isang hatol na naghihintay na ibagsak. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ni na Elisa at Marco ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ng kanilang pagsasama. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay nagpapakita ng bawat butil ng pawis sa noo ni Elisa at ang madilim na suspetsa sa mga mata ni Marco. Ang cellphone cellphone na hawak ni Eliza ay tila nagbabaga sa kanyang palad. Dala ang lahat ng ebidensyang maaari niyang gamitin upang wasakin ang lalaking ito. Hindi ako makatulog. Mahinang simula ni Elisa. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang tinig, bagaman ang kanyang dibdib ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Naisipan kong tignan ang mga lumang files ng Casa Verdad. Hinahanap ko yung unang recipe na isinulat ko. Yung ginamit natin nung nagsisimula pa lang tayo sa maliit na pwesto sa kanto. Bahagyang lumambot ang anyo ni Marco, ngunit nanatili ang katusuhan sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Eliza. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang banta. Inabot niya ang kamay ng asawa, isang hawak na dati ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay tila bayakap ng isang ahas. Hon, masyado ka namang sentimental. Masyado mo ring pinapagod ang sarili mo. Kaya siguro hindi tayo nabibiyayaan dahil hindi ka marunong magpahinga, sabi ni Marco. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting, isang lason na binalot sa asukal. Hayaan mo na ang mga luma. Bukas, sa malaking party, iyon ang mahalaga. Doon tayo magsisimula ng bagong yugto. Come back to bed, Elisa. Kailangan mo ng lakas. Hindi umimik si Elisa. Hinayaan niyang akayin siya ni Marco palabas ng opisina. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng folder na naiwan sa vault. Alam niyang hindi na siya magtatagal sa bahay na ito. Nang sumapit ang umaga, ang Casa Verdad ay balot ng kaba at ingay ng paghahanda. Ito ang pinakamalaking branch ng kanilang restaurant chain, ang hiyas ng kanilang negosyo. Bilang tumatayo pa ring manager, inasikaso ni Elisa ang lahat, mula sa pag-aayos ng mga bulaklak hanggang sa pagtikim ng bawat putaheng ilalabas sa kusina. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na anyo, may isang malaking bukol ng sakit sa kanyang lalamunan. Dumating ang tanghalian nang bumukas ang malaking pinto ng restaurant. Pumasok si Doña Aurora, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas at ang kanyang pinakamatikas na pag-uugali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng mas bata, nakasuot ng isang fitted na puting damit, na tila ba siya ang bituin ng okasyon, si Celine. Ang bawat mata ng mga empleyado ay napako sa kanila. Ang bulungan sa loob ng restaurant ay tila mga huni ng mga bubuyog na naghahatid ng masamang balita. Elisa Hija, tawag ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong silid, tila isang trumpeta na nag-aanunsyo ng digmaan. Mabuti at nandito ka na. I want you to meet Celine Gomez. Celine is a specialist in restaurant management mula sa ibang bansa. Mula ngayon, siya na ang magiging operations manager ng Casa Verdad. She will oversee everything, pati na ang mga recipes at accounting. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elisa. Ang hangin sa loob ng restaurant ay biglang naging manipis. Tumingin siya kay Marco na kapapasok lang, ngunit ang asawa niya ay umiwas ng tingin at tumabi kay Celine, bahagyang hinahawakan ang siko ng babae sa paraang hindi halata, ngunit sapat na para maramdaman ni Elisa ang hapdi. Operations Manager? Ulit ni Elisa,
Ang kanyang tinig ay nanginginig sa gitna ng matinding pagpipigil. Pero ako ang may hawak ng aspetong yan simulat sa pool, Doña Aurora. Ako ang bumuo ng sistemang ito. At tingnan mo kung nasaan tayo ngayon, Elisa. Sagot ni Aurora, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Masyado ka ng pagod. Masyado ka ng maraming iniisip. Celine will take the burden off your shoulders. Sa totoo lang, naayos na namin ang kanyang opisina. Iyong dating opisina mo sa itaas, doon na siya ilalagay. Nang kapaitang walang hanggan ang namayani. Nakita ni Eliza si Celine nang ngumiti. Isang mapang-asar at matagumpay na ngiti. Ang babaeng ito ay hindi lamang papasok sa kanyang negosyo. Papasok ito sa bawat sulok ng kanyang buhay na pinaghirapan niyang itayo. I hope we can work together well, Eliza. Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay tila huni ng isang ibong mandaragit. Inilahad niya ang kanyang kamay, ngunit hindi ito tinanggap ni Eliza. Huwag kang mag-alala, Eliza, dagdag ni Marco, habang dahan-dahang lumalapit. Formalities lang naman ito. After you sign the documents later, everything will be smoother. Para sa atin din itong lahat. Tumingin si Eliza sa paligid. Ang mga empleyadong dati ay sumusunod sa kanya ay ngayon ay nakayuko na. Tila ba nahihiya o natatakot sa bagong kapangyarihang dumating. Ang kanyang kaharian ay unti-unti nang inaagaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tumalikod si Eliza at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang dating opisina. Nakita niyang ang kanyang mga personal na gamit, ang litrato ng kanyang mga magulang, ang kanyang paboritong panulat, at ang notebook ng mga recipes ay nakalagay na sa loob ng isang kahon sa labas ng pinto. Sa loob ng silid, nakita niya si Celine na prenteng nakaupo sa kanyang upuan. Hawak ang isa sa kanyang mga lumang notebook at tila ba binabasa ang kanyang mga lihim na sangkap. Napakaganda ng view dito, Eliza, sabi ni Celine nang hindi tumitingala. Sayang naman kung sa isang katulad mo lang ito mapupunta ng matagal. Don't worry, aalagaan ko si Marco at ang Casa Verdad. Ang bawat hakbang ni Eliza palabas ng restaurant na itinayo niya mula sa wala ay tila paglakad sa isang hukay na siya rin ang naghukay para sa sarili. Ang init ng sikat ng araw sa labas ay hindi sapat upang tunawin ang ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa likod niya, narinig niya ang matinis na boses ni Doña Aurora na nag-uutos sa mga tauhan. Ilabas ang mga basurang yan. Huwag ninyong hayaang may matirang dumi ng babaeng yan sa loob ng Casa Verdad. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng karton ang umalingaw-ngaw sa semento. Nakita ni Eliza ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga sertipiko, ang paborito niyang tasa, at ang mga litrato ng kanyang namayapang mga magulang na nagkalat sa maruming bangketa. Ang glass frame ng kanyang diploma ay nagkapira-piraso. Ang mga bubog nito ay kumikislap sa ilalim ng araw na tila ba tinatawanan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Lumabas si Doña Aurora, bit-bit ang isang maliit na notebook. Ito ang notebook kung saan isinulat ni Eliza ang kanyang mga unang recipe noong nagsisimula pa lamang sila ni Marco. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga empleyadong dati, ay umuyukod sa kanya. Kinuha ni Aurora ang notebook at walang awang pinunit ang mga pahina nito. Ang akala mo ba ay ikaw ang utak ng kumpanyang ito? Nagkakamali ka, Eliza. Ang pangalan mo ay isang mantsalang na kailangang burahin, sabi ni Aurora, habang isinasaboy ang mga pinunit na papel sa hangin. Ang mga puting pahina ay tila mga patay na paru-paro na dahan-dahang bumagsak sa putikan. Naramdaman ni Eliza ang matinding hiya na tila ba hinuhubaran siya sa gitna ng kalsada. Ang bawat titig ng mga dumadaan at ang bulungan ng mga marites sa paligid ay tila mga latay na humahagupit sa kanyang dangal. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, wala siyang iniluha. Ang kanyang mga mata ay tuyot, ngunit ang kanyang puso ay tila isang piraso ng uling na unti-unting nagbabaga.
Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga nagkalat niyang gamit. Lumuhod siya sa maruming semento at isa-isang pinulot ang mga ito. Nang sakit ang namayani nang mahawakan niya ang isang maliit na tuyong bulaklak na ibinigay sa kanya ni Marco noong kanilang unang anibersaryo. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa madurog ito sa kanyang palad na naging alabok na lamang na tinangay ng hangin. Tumayo si Elisa. Bitbit ang isang sirang karton ng kanyang natitirang pagkatao. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makahanap ng matutuluyan. Inisip niya ang kanyang personal na savings account. Ang perang itinabi niya mula sa kanyang sariling sahod bilang manager sa loob ng maraming taon. Iyon ang kanyang magiging panimula. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na ATM sa kanto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapasok ang card. Sa kanyang isipan, binibilang na niya ang halagang dapat ay naroon, sapat para makapagrenta ng isang maliit na apartment at makapagsimula muli. Itinipa niya ang kanyang PIN. Ang screen ay sandaling nag-load na tila ba binibitin ang kanyang huling pag-asa. Ngunit nang lumitaw ang mga numero, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Balanse, 0.00. Hindi siya naniwala. Sinubukan niya muli. At muli. Ngunit ang malamig na katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpaggising sa kanya mula sa huling hibla ng kanyang pagtitiwala. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app upang tignan ang transaction history. Doon niya nakita ang lahat. Noong nakaraang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, inilipat ni Marco ang lahat ng kanyang pera patungo sa isang joint account na siya lang ang may access. Ang pera na dapat ay sa kanya, ang perang pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon, ay nilimas ng kanyang asawa nang walang pasabi. Nabitawan ni Eliza ang kanyang cellphone sa sahig ng ATM booth. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at kapos. Wala na siyang bahay, wala na siyang trabaho, at ngayon, wala na siyang kahit isang sentimo para mabuhay. Sa gitna ng mataong kalsada ng Maynila, napagtanto ni Eliza na hindi lang siya ipinagpalit at pinalayas. Siya ay pinagnakawan ng lahat hanggang sa huling sentimo ng kanyang dignidad. Ang gutom ay hindi lamang nararamdaman sa sikmura. Nararamdaman ito sa bawat hibla ng iyong dangal na unti-unting namamatay habang nakatitig ka sa basurang iniwan ng sarili mong pamilya. Ito ang tanging kaisipang namumuo sa isipan ni Eliza habang nakasilong siya sa ilalim ng isang butas-butas na waiting shed sa tapat ng isang lumang palengke. Ang marangyang pulang damit na suot niya kahapon ay punit na sa gilid, marumi at basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga paa na dating laging nakasuot ng mamahaling sapatos ay nakayapak na ngayon sa malamig at malagkit na putik. Sa tabi niya ay ang basang karton na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang nakaraan, isang basag na frame at isang luma, punit-punit na apron. Kagabi, natulog siya sa semento. Ngayon, ang kanyang sikmura ay humihingi ng katarungan sa paraang hindi kayang ibigay ng batas. Sa tapat ng kalsada, isang maliit at usok-usok na karinderya ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na eskinita. Amoy ginisang bawang at pinaglumaang tuyo ang humahalimuyak sa hangin. Isang amoy na napakalayo sa mga mamahaling truffle oil at saffron ng Casa Verdad. Ngunit ito ang amoy na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa kainan. Isang matandang babae na may maputing buhok at mukhang pagod, ngunit maaliwalas ang muka, ang abalang naghahalo ng isang malaking kaldero. Si Aling Rosa. "Anak, mukhang kailangan mo ng mainit na sabaw," sabi ni Aling Rosa nang hindi tumitingala. Ang boses nito ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Hindi nagtanong ang matanda kung bakit marumi ang suot ni Eliza o kung bakit siya mukhang baliw na naglalakad sa ulan.
Inabutan siya nito ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Nang malasahan ni Elisa ang unang subo, tila bumagsak ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang dibdib. Ang lasa ng luya, ang alat ng patis, at ang lambot ng kanin ay tila isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa bawat lunok, kasamang dumadaloy ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Dito, sa gilid ng kalsada, sa gitna ng kahirapan, nahanap ni Elisa ang isang bagay na nawala sa kanya sa loob ng mansyon ng mga berdad. Ang katotohanan ng pagkalinga. Wala po akong pambayad, pabulong na sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagkain ay ibinibigay sa nagugutom, hindi lang sa may pera, sagot ni Aling Rosa habang pinupunasan ng mesa. Pero kung gusto mong makatulong, kulang ako ng tao sa kusina. Marunong ka ba? Ang namayani sa maliit na karinderya. Hinawakan ni Elisa ang sandok na iniabot ni Aling Rosa. Ang bigat ng kahoy na sandok sa kanyang palad ay tila nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Sa loob ng 10 taon, nagluto siya para sa mga taong busog na sa yaman, ngunit gutom sa pagkatao. Ngayon, magluluto siya para sa mga taong tulad niya, mga sugatan at naghahanap ng lakas. Nagsimulang maghiwa si Elisa. Ang bawat hiwa ng sibuyas at luya ay tila pagtatabas ng kanyang sariling sakit. Hindi nagtagal. Ang amoy ng kanyang ginisang manok ay nagsimulang kumalat sa buong kalsada. Isang kakaibang bango ang nalikha. Hindi ito ang amoy ng Casa Verdad, kundi ang amoy ng pag-asa na hinaluan ng paghihiganti. Habang abala siya sa paghahain, isang lalaking nakasuot ng maayos na polo at salamin ang pumasok sa karinderya. Mukhang naligaw ito o nasiraan ng sasakyan sa malapit. Ito si Sir Anton, ang pinakakinatatakutang food critic sa bansa. Ang taong ang bawat salita ay kayang magpabagsak o magpaangat ng isang restaurant. Siya rin ang taong nagbigay ng 5 bituin sa Casa Verdad dahil sa galing ni Elisa, bagaman hindi niya alam ang mukha ng babaeng nasa likod ng mga putahe roon. Umorder si Anton ng pinakasimpleng ulam, ang tinola na kaluluto lang ni Elisa. Pagkasubo niya ng unang kutsara, natigilan ang lalaki. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at tinitigan ang malinaw na sabaw na tila ba may nakita siyang himala. Lumingon si Anton sa maliit na kusina kung saan nakatayo si Elisa, na may dumi sa pisngi at basang buhok, ngunit may mga matang nag-aapoy sa determinasyon. Sino ang nagluto nito? Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha na may halong pagtataka. Ang bawat lasa ay may kwento, at ang kwentong ito ay tila isang pamilyar na himig na matagal ko nang hindi naririnig. Ibinaba ni Anton ang kanyang kutsara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bakanteng espasyo sa harap niya. Sa maliit at mausok na karinderya ni Aling Rosa, ang presensya ng isang tanyag na food critic ay tila isang ligaw na bituin sa madilim na eskinita. Lumapit si Elisa, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa maruming apron. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, gaya ng pag-agos ng ulan sa labas. Ako po ang nagluto niyan, mahinang sagot ni Elisa. Ang kanyang tinig ay may halong kaba, ngunit may matatag na pundasyon ng dangal. Tumingala si Anton. Sinalubong ang mga mata ni Elisa. May isang restaurant sa Makati, ang Casa Verdad. Ang kanilang tinola ay tanyag dahil sa balanse ng anghang ng luya at tamis ng manok. Ngunit ang tinikman ko ngayon, ito ang kaluluwa ng pagkaing yon. Mas matapang, mas totoo. Sino ka ba talaga? Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Elisa. Isa lang po akong kusinerang natutong bumangon mula sa sariling abo. Hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit ang paghanga sa mga mata ni Anton ay naging isang maliit na mitya ng pag-asa sa kanyang dibdib. Habang lumilipas ang mga araw, ang balita tungkol sa mahiwagang kusinera ng Quiapo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga taong dati ay sa Casa Verdad
lamang kumakain, ay nagsimulang dumayo sa maliit na karinderya ni Aling Rosa. Ang bawat putahing inihahain ni Elisa, mula sa adobong may sikreto ng pamilya hanggang sa sinigang, na tila ba may haplos ng pag-ibig, ay naging usap-usapan sa social media. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at marangyang opisina ng Casa Verdad, unti-unti nang nararamdaman ang pagbitak ng pundasyon. Wala na ang dating dagsa ng mga tao. Ang mga reklamo tungkol sa matabang na pagkain at palpak na serbisyo ay tila mga anay na kumakain sa dangal ng restaurant. Marco, ano ba itong nababasa ko? Bakit sinasabi ng mga tao na mas masarap pa ang pagkain sa isang karinderya kaysa rito? Bulyaw ni Celine habang padabog na ibinabagsak ang kanyang tablet sa mesa. Ang kanyang ganda ay nababalot na ng inggit at galit. Hilot-hilot ni Marco ang kanyang sentido. Hindi ko alam, Celine. Ginagawa naman namin ang lahat. Pero bakit parang nawala ang timpla natin simula nang umalis si Eliza? Huwag mong banggitin ang pangalan ng baog na yon sa harap ko. Sigaw ni Celine. Baka siya ang nasa likod nito. Baka sinusubukan niyang sirain tayo. Isang madilim na plano ang nabuo sa isipan ni Marco. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Eliza. Kahit sa pinakamaliit na paraan. Hindi niya hahayaang mapatunayan ng babaeng itinapon niya na may halaga ito nang wala siya. Kinabukasan, habang abala si Eliza sa paghahanda ng tanghalian sa karinderya, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may bitbit na isang formal na sobre. Ang bawat hakbang nito ay tila paghahatid ng isang masamang balita. Ma'am Elisa Santos Verdad? Tanong ng lalaki. Inabot nito ang sobre. Isang demand letter mula sa legal counsel ni Sir Marco Verdad. Dahan-dahang binuksan ni Elisa ang sulat sa gitna ng mataong palengke. Ang bawat salita sa papel ay tila mga lason na pilit siyang pinapatay muli. Isinasaad sa sulat na ang lahat ng mga recipes na iniluluto niya sa karinderya ay pag-aari ng Casa Verdad. Inoordena siyang itigil ang pagluluto ng mga ito kung hindi ay mahaharap siya sa kasong pagnanakaw ng intellectual property at malalaking multa. Gusto nilang pati ang kakayahan kong magluto ay nakawin din nila. Pabulong na sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa papel hanggang sa malukot ito. Naramdaman ni Elisa ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay ay nais ding tapatan ng kasakiman ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Aling Rosa na nakahawak sa kanyang balikat at sa mga taong naghihintay ng kanyang luto. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa karapatang mabuhay ng may dignidad. Nabitawan ni Elisa ang sandok at ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay naging hudyat ng kanyang huling pagtitimpi. Ang bawat kislap ng mga palamuting kristal sa bagong branch ng Casa Verdad ay tila mga matatalim na diamanteng sumusugat sa paningin ni Elisa. Ang gabi ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng mga basong nagtatama sa bawat pagbati. Nakasuot si Marco ng kanyang pinakamagarang barong habang si Celine ay tila isang reyna na nakatayo sa tabi nito, suot ang isang itim na bestidang kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga mamamahayag, mga kilalang politiko at mga tanyag na vlogger ay naroon upang saksihan ang sinasabing pagpapatuloy ng legacy. Ang Casa Verdad ay hindi lamang isang restaurant, pahayag ni Marco sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Ito ay bunga ng pagmamahalan at katapatan ng aming pamilya sa tradisyong Pilipino. Ang bawat putahing inihahain namin ay pag-aari ng aming kasaysayan. Sa isang madilim na sulok ng malaking bulwagan, dahan-dahang pumasok si Elisa. Hindi siya nakasuot ng marangyang damit. Isang simple, ngunit napakalinis na puting barut saya ang kanyang suot.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bahid ng kolorete, ngunit naglalabas ng isang kakaibang liwanag ng determinasyon. Kasama niya si Mang Ben at ang isang abogadong ibinigay sa kanya ng tadhana sa tulong ni Anton. Nang makita siya ni Doña Aurora mula sa malayo, ang mukha ng matanda ay biglang namutla bago napalitan ng matinding galit. Mabilis itong lumapit kay Eliza. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang babala. "Anong ginagawa mo rito?" Baog na pulubi. Pabulong na asik ni Aurora, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Huwag mong subukang gumawa ng eksena kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Nakita mo ba ang demand letter? Wala kang karapatan sa mga recipes namin." Hindi natinag si Eliza. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. "Nandito po ako para bawiin ang kaluluwa ng Casa Verdad na ninakaw ninyo, Doña Aurora. Ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong dami ng pabango at palamuti." Naglakad si Eliza patungo sa gitna ng entablado, sa mismong sandali na balak na sanang tikman ng mga bisita ang pangunahing putahe. Ang bawat mata ay napako sa kanya. Ang mga kamera ay nagsimulang humarap sa kanyang direksyon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Marco nang magtagpo ang kanilang mga paningin. "Itigil ang paghahain." Ang boses ni Eliza ay malinaw at matatag, sapat upang patahimikin ang buong silid. "Eliza, umalis ka na rito bago pa kita ipakaladkad sa mga security," sigaw ni Marco, habang pilit na pinapanatili ang nangiti para sa mga bisita. "Marco, ang bawat putahing nasa mesa ng mga taong ito ay nakarehistro sa ilalim ng Intellectual Property Office sa pangalan ko, si Eliza Santos," sabi ni Eliza habang itinataas ang mga orihinal na dokumentong may tatak ng pamahalaan. "Ang trademark ng Casa Verdad ay hindi sa inyo. Ninakaw ninyo ang aking pagkakakilanlan, nilimas ninyo ang aking mga bangko, ngunit ang aking talino ay hindi ninyo kailanman magiging pag-aari." Nang matinding tensyon ang namayani, inabot ng abogado ni Eliza ang isang court order sa mga pulis na kasama nila. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Marco at Celine. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na ugong ng pagkabigla at pandidiri. Mula sa sandaling ito, ang Casa Verdad ay nasa ilalim ng isang cease and desist order, pahayag ng abogado ni Eliza. Lahat ng operasyon ay kailangang itigil. Ang bawat sentimong kinita ninyo, gamit ang mga recipes na ito, ay ituturing na bunga ng pagnanakaw. Nabitawan ni Celine ang kanyang baso ng alak at ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na kaharian. Nakita ni Eliza ang kanyang asawa na nanghina ang mga tuhod, habang si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay tila naging papel sa kaputian. Tumalikod si Eliza at dahan-dahang naglakad palabas. Ngunit bago siya makalabas, lumingon siya sa huling pagkakataon sa gitna ng kaguluhan. Ang mga bisitang kanina ay pumapalakpak kay Marco ay ngayon ay isa-isang nang lumalayo. Tila ba ayaw madikitan ng dumi ng kataksilan. Humarap si Eliza sa pintuan at sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang malayang yakap na naghihintay sa kanya. Ngunit isang tanong ang naiwan sa isipan ng lahat. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang nasugatang babae upang makuha ang katarungang ipinagkait sa kanya? Cliffhanger. Habang nagkakagulo ang lahat, isang lalaki ang lumapit kay Marco at bumulong. Ang balitang mas malala pa, sa pagsasara ng restaurant, ang lahat ng kanilang personal na ari-arian ay kasama na rin sa freeze order ng korte. Hindi maari ito. Marco, bawiin mo ang mga sinabi ng babaeng yan. Tawagan mo ang mga kakilala natin sa gobyerno. Hindi pwedeng ipasara ang Casa Verdad nang dahil lang sa mga piraso ng papel na dala ng pulubing iyan. Ang boses ni Doña Aurora ay pumapaos sa gitna ng nagkakagulong bulwagan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan
ay ngayon ay nabahiran ng luhang humalo sa itim na maskara. Tila ba unti-unting natutunaw ang kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao. Ngunit ang mga pulis at ang mga kinatawan mula sa bangko ay nanatiling tila mga rebultong bato, malamig at walang balak matinag. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Marco, tila isang taong binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakahawak sa baso ng mamahaling alak, ay ngayon ay nanginginig sa kanyang gilid. Ang bawat flash ng camera mula sa mga vlogger at reporters ay tila mga sampal na nagpapaalala sa kanya na wala na ang kanyang proteksyon. "I'm sorry, sir, but we have a direct order from the court." Malamig na pahayag ng opisyal ng bangko habang isinasabit ang isang dilaw na tape sa pintuan ng opisina. "Lahat ng accounts ninyo sa ilalim ng Casa Verdad at pati na ang inyong personal accounts ay naka-freeze para sa investigasyon ng fraud at pagnanakaw ng intellectual property." Narinig ni Eliza ang lahat mula sa bukana ng restaurant. Nakatayo siya doon, pinagmamasdan ng pagguho ng kaharian ng mga taong umapi sa kanya. Naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa panghihinayang sa 10 taon na inaksaya niya sa mga taong ito. Ang bawat piraso ng palamuti na kanyang pinili, ang bawat disenyo ng kurtina, ngayon ay saksi sa kanilang kahihiyan. Biglang lumapit si Celine kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala na ang tamis sa kanyang boses. "Marco, anong ibig sabihin nito? Sabi mo sa akin, secure na ang lahat. Sabi mo, ang account na inilipat mo sa akin ay hindi mahahawakan ng kahit sino. Bakit hindi ko ma-access ang pera?" I don't know, Celine." Ang sabi ng lawyer, everything was legal. Nauutal na sagot ni Marco. "Legal? You're a loser, Marco. Isinama mo pa ako sa pagbagsak mo." Sigaw ni Celine bago niya padabog na kinuha ang kanyang bag. "Hindi ako pwedeng madamay rito. May anak akong dapat buhayin at hindi ko hahayaang mabulok ang buhay ko kasama ang isang lalaking walang silbi." Ng katotohanan, ang bumunghalit sa gitna ng silid. Napatigil si Doña Aurora, ang kanyang apo, ang batang si Nathan, na tanging pag-asa ng kanilang pamilya, ay tila nagiging isang malaking katanungan sa kanyang isipan habang nakikita ang kawalan ng malasakit ni Celine sa kanyang anak na si Marco. Dahan-dahang lumapit si Eliza sa kanyang asawa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagbibilang ng mga pagkakamali ni Marco. Huminto siya sa harap nito at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaking dating nagpapaiyak sa kanya sa gabi. "Marco," mahinang sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagod. "Sabi mo noon, ang pamilya ay itinayo sa tiwala. Pero ang tiwala na ibinigay ko sa iyo ay ginamit mo para itayo ang isang buhay na puno ng kasinungalingan. Ngayon, tignan mo ang paligid mo. Sino ang natira?" Hindi nakasagot si Marco. Ang tanging naririnig sa buong restaurant ay ang mahinang paghikbi ni Doña Aurora sa isang sulok at ang tunog ng mga yabag ng mga bisitang isa-isang nag-uunahang lumabas. Tila ba ang Casa Verdad ay isang barkong lumulubog at puno ng salot. Sa gitna ng komosyon, isang lalaking nakauniporme ng courier ang pumasok at nag-abot ng isang dokumento kay Marco. Binuksan ito ni Marco nang nanginginig ang mga kamay. Pagkabasa niya sa nilalaman, tila nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at kapos. "Ano yan, Marco?" tanong ni Aurora habang pilit na tumatayo. Ang mga loan," pabulong na sagot ni Marco. "Ang lahat ng pinirmahan ko, ang akala ko ay para sa business expansion. Pero ang lahat ng ito ay mga personal na utang sa mga pribadong lenders na nakapangalan lang sa akin. Celine. Celine made me sign this as the sole guarantor." Lumingon si Marco sa lugar kung nasaan si Celine kanina, ngunit ang babae ay matagal nang wala. Kasama ang lahat ng hiyas na kinuha nito
at ang batang inakala ni Marco na kanyang tagapagmana. Naiwan si Elisa na nakatingin sa mag-ina. Ang hustisya ay tila isang malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng restaurant, dala ang amoy ng napanis na pagkain at ang pait ng katotohanan. Cliffhanger. Habang nakaluhod si Marco sa sahig, lumapit si Mang Ben kay Elisa at may ibinulong na mas malaking revelasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Nathan na mas lalong dudurog sa puso ni Marco at Aurora. Ang karma ay hindi laging dumarating na tila isang kidlat na bumibiyak sa langit. Madalas, ito ay isang marahang pagguho ng lahat ng bagay na inakala mong matibay hanggang sa maiwan kang nakatayo sa gitna ng sarili mong guho. Ang katahimikan sa loob ng Casa Verdad ay tila isang malaking bigat na dumadagan sa balikat ni Doña Aurora. Wala na ang mga palakpak, wala na ang mga bulong ng paghanga. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng aircon na tila ba humihinga para sa silid na wala ng buhay. Ang mga mamahaling palamuti na kanina ay kumikinang, ay ngayon ay tila ba mga basurang nakasabit sa pader. Nakatitig si Aurora sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. Tila ba ang hangin sa paligid ay naging lason. Bigla niyang naramdaman ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang hapdi na tila ba may 1,000 karayom na tumatama sa kanyang puso. Marco, ang gamot ko. Pabulong na sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit si Marco ay tila wala sa sarili. Nakaupo ito sa sahig, nakapaligid ang mga dokumento ng utang na iniwan ni Celine. Ang lalaking dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay mukhang isang batang naligaw sa gitna ng bagyo. Hindi niya narinig ang tawag ng kanyang ina. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang katotohanan. Niloko siya ng babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Dahan-dahang lumapit si Mang Ben kay Eliza habang ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at katarungan. Sa harap ni na Marco at Aurora, inilabas niya ang isa pang sobre. Isang dokumento mula sa isang DNA laboratory. Sir Marco, ito na po ang huling piraso ng katotohanang dapat ninyong malaman. Sabi ni Mang Ben, ang boses nito ay matatag at malinaw sa gitna ng katahimikan. Noong nakaraang buwan, dahil sa pagdududa ko sa mga ikinikilos ni Celine, kinuha ko ang pagkakataong ipasuri ang buhok ni Nathan at ang inyong baso. Ito ang resulta. Nanginginig na kinuha ni Marco ang papel. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang mga numero ay tila mga hatol ng kamatayan. 0% probability of paternity. Nang sukdulang kawalan ng pag-asa, ang bumalot kay Marco. Binitawan niya ang papel at ang dahan-dahang pagbagsak nito sa sahig ay tila ba ang huling hibla ng kanyang katinuan na naputol. Ang batang inakala niyang tagapagmana, ang batang naging dahilan para itapon niya si Eliza ay hindi pala sa kanya. Si Nathan ay bunga ng pakikipagrelasyon ni Celine sa ibang lalaki bago pa sila magkakilala. Dahan-dahang itinaas ni Eliza ang kanyang tingin sa kisame ng mansyong minsang naging pangarap niya. Bawat sulok ng bahay na yon ay may bakas ng kanyang mga desisyon. Bawat dingding ay saksi sa mga taon ng kanyang pagsisikap at sakripisyo. Ngunit sa sandaling iyon, para siyang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Isang mapait na katanungan ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Mas masakit pa kaysa sa pagtataksil na unti-unting nagwasak sa kanyang puso. Gaano pa katagal akong mananatiling tahimik sa bahay na ako mismo ang bumuo? Kung ang mga taong binigyan ko ng buong tiwala at pagmamahal ay matagal nang naghahanda ng aking pagbagsak. Ma! Mama! Sigaw ni Marco habang gumagapang patungo sa kanyang ina. Inalog niya ang balikat nito, ngunit wala nang tugon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, tila ba nakatitig sa lahat ng kasalanang kanyang nagawa. Dali-daling kinuha ni Marco ang kanyang cellphone para tumawag ng ambulansya.
Ngunit naalala niya ang sinabi ng opisyal ng bangko kanina. Naka-freeze ang lahat ng kanilang accounts. Wala siyang kahit isang sentimo para pambayad sa emergency room. Wala siyang credit card na gagana. Ang yaman na dati ay ginagamit nilang sandata ay ngayon ay naging isang pader na humaharang sa kaligtasan ng kanyang ina. Tumingala si Marco kay Elisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ang lalaking dati ay tinawag siyang walang silbi ay ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Eliza, please, tulungan mo si Mama. Isugod natin siya sa ospital. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng kahihiyan. Tumingin si Eliza sa kanyang biyenan na nakahandusay at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Naroon ang pagkakataon para maging malupit. Naroon ang pagkakataon para iwanan sila sa gitna ng kanilang dumi. Ngunit ang puso ni Eliza, bagaman sugatan, ay hindi kailanman naging katulad ng sa kanila. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag at inilabas ang kanyang sariling cellphone. Tumatawag na ako ng ambulansya. Malamig na sabi ni Eliza. Babayaran ko ang unang bill sa ospital. Pero huwag mong iisipin, Marco, na ginagawa ko ito dahil pinatawad ko na kayo. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong maging katulad ninyo. Isang taong walang kaluluwa. Cliffhanger. Habang isinasakay si Doña Aurora sa ambulansya, isang estrangherong lalaki ang lumapit kay Elisa at iniabot ang isang susi. Ma'am, ito na po ang susi ng lumang bodega ni na Doña Aurora. Ang lahat ng mga gamit na kinuha nila sa inyo, naroon pa po. At may isa pa kayong dapat makita sa loob. Hindi sapat ang salapi upang bayaran ang isang pusong winakasan, ngunit sapat ang dangal upang hindi maging katulad ng mga taong pumaslang dito. Ang malamig at maputing ilaw ng koridor ng ospital ay tila nagpapatindi sa kaputlaan ng mukha ni Marco. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng mga gulong ng stretcher na dumadaan sa sahig ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Sa loob ng silid, si Doña Aurora ay nakakabit sa iba't ibang makina. Ang bawat mahinang beep ng heart monitor ay tila ba isang orasan na nagbibilang ng natitirang oras ng kanilang marangyang buhay. Ang doktor ay katatapos lang magpaliwanag. Isang malalang stroke ang tumama sa matanda. At bagaman ligtas na ito sa bingit ng kamatayan, ang kalahati ng kanyang katawan ay mananatiling paralisado. Dahan-dahang lumapit si Elisa. Ang kanyang mga yabag ay tahimik sa makinis na sahig, ngunit para kay Marco, ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay tila isang dagundong ng hustisya. Inilapag ni Elisa ang resibo ng initial payment sa tabi ni Marco. Binayaran ko na ang bill para sa unang 3 araw, kasama na ang mga gamot. Malamig na sabi ni Eliza. Huwag kang magpasalamat, Marco. Hindi ko ito ginawa para sa inyo. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Para malaman ko na sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo, hindi ninyo nagawang gawing halimaw ang puso ko. Tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagsisisi. Elisa, bakit? Pagkatapos ng lahat, bakit mo pa kami tinutulungan? Wala na kaming maibibigay sa'yo. Wala na kaming halaga. Iyon ang pagkakaiba nating dalawa, Marco. Sagot ni Eliza habang nakatingin ng diretso sa silid kung nasaan ang kanyang biyenan. Para sa inyo, ang halaga ng tao ay nakadepende sa kung ano ang maaari ninyong makuha sa kanila. Para sa akin, ang halaga ng tao ay ang pagkatao mismo. Ngayon, mararamdaman ninyo kung paano mabuhay ng walang pera, walang kapangyarihan, at tanging ang sarili ninyong budhi ang kasama. Iniwan ni Elisa ang ospital at dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar na sinabi ng estranghero. Isang lumang bodega sa likod ng orihinal na Casa Verdad branch.
Ang pintuan ay kinakalawang na at ang tunog ng pagpihit at ng susi ay tila ba pagbubukas ng isang kabaong ng mga alaala. Sa loob, ang alikabok ay sumasayaw sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa maliliit na butas ng bubong. Doon, nakita ni Elisa ang kanyang mga gamit na akala niya ay nawala na. Ngunit sa gitna ng mga kahon, nakakita siya ng isang maliit na vault na nakabukas. Sa loob nito ay may isang makapal na medikal na folder na may pangalan ni Marco. Nang matinding panghihina ang naramdaman ni Eliza nang basahin niya ang nilalaman. Ang dokumento ay may petsang 8 taon na ang nakalilipas. Isa itong fertility test ni Marco. Ang resulta ay malinaw. Si Marco ang may problema sa pag-aanak, hindi si Eliza. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza habang binabasa ang isang lihim na sulat na nakalakip doon. Isinulat ni Doña Aurora para sa doktor. Isang suhol upang palabasin na si Eliza ang baog. Isang kasinungalingang itinanim ng kanyang biyenan sa loob ng halos 1 dekada upang kontrolin siya, hiyain siya, at gawin siyang alipin ng kanilang pamilya. Alam nila. Pabulong na sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Alam nilang lahat, simula pa noong una. Pinanood nila akong magdusa. Pinanood nila akong sisihin ang sarili ko gabi-gabi. Habang alam nilang wala akong kasalanan. Ang sakit na naramdaman ni Eliza sa sandaling iyon ay higit pa sa sakit ng pagtataksil ni Marco kay Celine. Ito ay isang sistematikong pagpatay sa kanyang kaluluwa sa loob ng 10 taon. Ang bawat hapdi ng kanyang loob, ang bawat gabing pag-iyak niya sa harap ng altar upang humingi ng anak, lahat pala iyon ay isang malupit na dula na pinamahalaan ni Doña Aurora. Dahan-dahang itiniklop ni Eliza ang folder. Ang kanyang mga mata na kanina ay may bakas ng awa ay ngayon ay naging tila 2 piraso ng yelo. Ang kapatawaran na binalak niyang ibigay ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang matinding determinasyon na ipakita sa kanila ang tunay na mukha ng kanilang kasamaan. Nakalabas na siya ng bodega nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mang Ben. Mami Lisa, may kailangan kayong malaman. Si Celine, nakita siya sa airport pero hindi niya dala ang lahat ng pera. Mukhang may naiwan siyang isang malaking ebidensya ng sabuatan nila ni Doña Aurora tungkol sa pekeng pag-aampon kay Nathan. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi yung gawa ng matalim na kutsilyo, kundi yung gawa ng mga taong pinagkatiwalaan mong gamutin ang iyong kaluluwa sa loob ng 10 taon. Hawak ni Eliza ang folder ng medical na ulat habang pabalik siya sa ospital. Ang kanyang bawat hakbang sa malamig na sahig ay tila ba pagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng kasinungalingan. Nang makita niya si Marco sa labas ng kwarto ni Doña Aurora, hindi siya sumigaw. Lumapit siya at marahang inilapag ang folder sa kandungan ng kanyang asawa. Basahin mo, Marco. Basahin mo ang katotohanang itinago ng iyong ina sa atin sa loob ng 8 taon. Pabulong na sabi ni Eliza. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon ng ospital. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang binubuklat ang mga papel. Sa bawat salitang binabasa niya, ang resulta ng kanyang sariling pagsusuri. Ang suhol na ibinigay ng kanyang ina sa doktor at ang huwad na ulat na isinisi kay Eliza. Tila ba unti-unting namamatay ang natitirang dignidad sa kanyang mukha. Tumingala siya kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot at matinding kahihiyan. Eliza, hindi ko alam. Akala ko, iyon ang problema mo, Marco. Pinili mong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madaling manisi ng iba kaysa tanggapin ang sarili mong pagkukulang. Putol ni Eliza sa kanya. Hinayaan mo ang iyong ina. Nasaktan ako gabi-gabi. Hinayaan mo siyang tawagin akong baog at walang silbi habang ikaw ay nananahimik. Ngayon, tignan mo ang iyong ina. Nakaratay siya, hindi makapagsalita, at nakakulong sa sarili niyang katawan kasama ang lahat ng kanyang lihim.
Iniwan ni Eliza si Marco na humahagulgol sa gitna ng koridor. Wala na siyang nararamdamang kahit anong pait. Tanging isang malawak na espasyo ng kalayaan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng syudad ay tila naging isang masayang himig para kay Eliza. Hindi na siya ang babaeng nakatago sa anino ng Casa Verdad. Sa tulong ni Aling Rosa at sa suporta ni Anton, binuksan niya ang kanyang sariling kainan. Ang lasa ng paglaya. Hindi ito isang marangyang restaurant. Isa itong komunidad kung saan ang mga sangkap ay sariwa at ang bawat luto ay may kasamang respeto. Isang hapon, habang abala si Eliza sa pagtuturo sa mga bagong kusinera, mga babaeng katulad niya na dumaan din sa pang-aapi, pumasok si Anton. May dala itong magandang balita. Ang lasa ng paglaya ay opisyal ng kinilala bilang Best Authentic Filipino Eatery ng taon. Ngunit para kay Eliza, ang tunay na parangal ay ang makitang nakangiti ang kanyang mga tauhan at ang pakiramdam na hindi na siya kailangang humingi ng tawad sa kanyang pagkatao. Sa kabilang dako, ang Casa Verdad ay isa na lamang abandonadong gusali na puno ng alikabok. Si Marco ay nahaharap sa sunod-sunod na kaso ng fraud at estafa na isinampa ng mga niloko nilang investors. Si Celine naman ay tuluyan ng naglaho. Matapos makuha ang lahat ng mahahalagang hiyas ni Doña Aurora, iniwan ang mag-ina sa gitna ng kahirapan. Si Doña Aurora ay inilipat sa isang pampublikong pasilidad para sa mga paralisado. Doon, ang reyna ng mga verdad ay gumugugol ng bawat araw na nakatitig sa kisame. Nakaririnig ng mga yabag ng mga nurse, ngunit walang sino mang bumibisita sa kanya. Ang kanyang tinig na dati ay nakakasugat, ay ngayon ay naging isang mahinang ungol na lamang. Ang namayani ng isang maliit na batang pulubi ang lumapit sa kainan ni Eliza. Sa halip na palayasin, pinaupo siya ni Eliza at pinaghain ng mainit na ulam. Habang pinapanood niya ang bata, naramdaman ni Eliza ang isang malalim na kapayapaan. Hindi man siya nagkaroon ng sariling anak, naging ina naman siya sa marami sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga. Habang nagliligpit ng gamit sa pagtatapos ng araw, isang liham ang iniabot sa kanya ng isang kartero. Galing ito sa kulungan mula kay Marco. Eliza, malapit na ang huling pagdinig sa kaso ko. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano, pero bago man lang ako tuluyang mabilanggo, maaari ba kitang makausap? May isang bagay akong kailangang ibigay sa'yo na hindi ko nagawa noong tayo ay magkasama pa. Napatigil si Eliza. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magningning. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig, ngunit ang anino ng nakaraan ay tila ba nais pang humingi ng isang huling pagkakataon upang magpaalam. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibinabalik mo ang iyong sarili sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagtanggal ng mga kadena ng kahapon upang makalakad ka ng malaya patungo sa iyong bukas. Ang tunog ng mabigat na bakal na pintuan na sumasara ay umalingaw-ngaw sa loob ng bisitahan ng kulungan. Ang bawat hakbang ni Eliza sa malamig na semento ay tila ba pagbibilang ng huling sandali ng kanyang ugnayan sa pamilya Verdad. Nakaupo si Marco sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang mamahaling polo, wala na ang kislap ng relo sa kanyang pulso. Ang kanyang suot ay ang kulay kahel na uniforme ng mga taong nawalan ng kalayaan. Isang kulay na tila ba naging simbolo ng kanyang sariling pagkabulag sa loob ng 10 taon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Eliza ang isang lalaking hindi na niya kilala. Ang Marco na minahal niya ay isa na lamang anino. Isang alaala na unti-unti nang binubura ng panahon. Inabot ni Marco ang telepono sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at may bakas ng mga sugat. Salamat. Salamat dahil dumating ka, Eliza. Pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na sapa, walang buhay at puno ng pait. Alam kong wala na akong puwang sa buhay mo. Alam kong ang bawat salitang bibitawan ko
ay hindi sapat para punan ang mga luhang ibinuhos mo. Bakit mo ako pinatawag, Marco? Tanong ni Eliza. Ang kanyang tinig ay matatag, walang galit. Tanging ang kapayapaan ng isang babaeng nakahanap na ng kanyang sariling halaga. Inilapit ni Marco ang isang maliit na sobre sa salamin. Ito ang huling bagay na itinago ko mula kay Mama bago pa makuha ni Celine ang lahat. Ito ang orihinal na titulo ng maliit na lupang pag-aari ng mga magulang mo sa probinsya na kinuha ni Mama bilang pambayad daw sa utang ng tatay mo noon. Itinago ko ito dahil kahit sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, gusto ko sanang ibigay ito sa iyo sa oras na magkaroon tayo ng sariling anak. Isang mapait na ngiti ang namayani sa mga labi ni Marco. Ganoon ako katanga, Eliza. Naniniwala ako sa mga plano ni Mama habang hinahayaan kitang magdusa. Ngayon, wala na akong kahit ano. Pero gusto kong makuha mo ito. Ito ang ugat mo. Ito ang kalayaan mo. Tinitigan ni Eliza ang sobre. Naroon ang katunayan ng kanyang pinagmulan. Ang lupang kinalakihan niya bago siya nabulag ng huwad na pag-ibig sa lungsod. Kinuha niya ang sobre at sa haplos ng kanyang mga daliri sa papel, naramdaman niya ang nanghuling paglaya. Hindi na siya ang Eliza na walang matuluyan. Siya na ang Eliza na babalik sa kanyang sariling lupa. Bit-bit ang tagumpay na siya mismo ang nagtanim. Pinapatawad na kita, Marco. Mahinang sabi ni Eliza. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong magbitbit ng galit. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hudyat din ng aking huling pamamaalam. Mula sa araw na ito, ang Eliza na nakilala mo ay patay na. At ang Eliza na nasa harap mo ay hindi na kailanman muling titingin sa likuran. Ibinalik ni Eliza ang telepono at tumayo. Hindi na niya narinig ang paghikbi ni Marco. Hindi na niya nilingon ang lalaking na natiling nakalugmok sa dilim. Lumabas si Eliza sa gusali ng kulungan at doon, sinalubong siya ng isang maliwanag na sikat ng araw. Ang langit ay asul na asul at ang simoy ng hangin ay tila ba humahalimuyak sa amoy ng bagong lutong kakanin at sariwang gulay. Sa tapat ng kalsada, naghihintay si Aling Rosa at si Anton sa loob ng isang maliit na van na puno ng mga kagamitan para sa kanilang outreach program sa probinsya. Handa ka na ba, Eliza? Tanong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pag-asa na hindi na kailangan pang bigkasin. Handang-handa na, sagot ni Eliza nang may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Bumalik si Eliza sa kanyang kainan sa huling pagkakataon bago ang kanilang paglalakbay. Nakita niya ang mga babaeng tinutulungan niya na abala sa pagluluto. Ang tawanan nila ay tila isang himig ng paghilom. Sa gitna ng kusina, nakita niya ang sarili niyang apron na maayos na nakasabit. Wala na ang mantsa ng luha. Tanging ang bango na lamang ng pagsisikap at tagumpay. Ang Casa Verdad ay isa na lamang bahagi ng kasaysayan, ngunit ang lasa ng paglaya ay mananatiling isang buhay na patotoo, na ang isang babae, gaano man saktan at apapiin, ay laging may kakayahang muling bumangon, magtanim, at mag-ani ng kanyang sariling kaligayahan. Sa huling sulyap ni Eliza sa kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang reyna, hindi dahil sa korona o yaman, kundi dahil sa kapayapaang naghahari sa kanyang puso. 3 taon ang mabilis na lumipas. Tila ba isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang lahat ng dumi at pait ng kahapon. Ang sikat ng araw sa lalawigan ng Pangasinan ay may ibang uri ng kislap. Mas malambot, mas totoo, at tila ba laging may dalang pangako ng bagong simula. Nakatayo si Eliza sa gitna ng kanyang malawak na lupain, ang lupang ninakaw noon ng mga berdad ngunit ngayon ay muling namumulaklak sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Sa gitna ng lupang ito, hindi mansyon ang kanyang itinayo. Isang malaking bahay na gawa sa kawayan at nara ang nakatayo, ang bahay ng paghilom. Isa itong culinary school at shelter para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aapi at karahasan
sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Dito, ang bawat sangkap ay hindi lamang ginagamit sa pagluluto, kundi bilang gamot sa mga sugatang kaluluwa. Ang amoy ng bagong aning palay at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kape ay humahalimuyak sa hangin. Naririnig ni Elisa ang tawanan ng mga kababaihan sa kusina. Ang tunog ng kanilang pagtatadtad at paghahalo ay tila isang himig ng tagumpay. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Tanging ang ningning na lamang ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa, bitbit ang isang baso ng sariwang katas ng prutas. Elisa, anak, may sulat na naman mula sa Manila, sabi ng matanda habang may ngiti sa kanyang mga labi. Binuksan ni Elisa ang sulat. Galing ito sa kanyang abogado. Isinasaad doon na si Marco ay nananatili sa loob ng piitan at bagaman, humihingi ito ng pagkakataong makita siya muli. Pinili ni Eliza na huwag nang sumagot. Alam niya sa kanyang puso na ang pagpapatawad ay naibigay na niya. Ngunit ang pagbabalik sa nakaraan ay isang pintuan na habang buhay na niyang isinara. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad. Ang kanyang mundo ay naging kasing liit na lamang ng 4 na sulok ng kanyang kwarto. Isang malungkot na wakas para sa isang reynang naghangad na kontrolin ang kapalaran ng iba. Humarap si Eliza sa malawak na bukiran. Isang batang babae, si Hope, ang lumapit sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Si Hope ay isa sa mga batang inampon ng kanyang pundasyon. Binuhat ni Eliza ang bata at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang nahigit pa sa lahat ng yaman ng Casa Verdad. Ang bansag na baog na ibinato sa kanya noon ay naging isang walang saysay na salita. Sa puso ng mga kababaihang tinutulungan niya at sa mga batang inaaruga niya, si Eliza ay higit pa sa isang ina. Siya ay isang simbolo ng muling pagkabuhay. Mama Eliza, tingnan mo po, ang ganda ng araw, sabi ni Hope, habang itinuturo ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Oo, anak, napakaganda, sagot ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang pagpapatawad ay nakamit na niya. Hindi dahil kinalimutan niya ang lahat, kundi dahil hindi na nito kayang saktan ang kanyang kasalukuyan. Ang binyen ay hindi na lamang isang pangarap, kundi ang mismong hanging kanyang nilalanghap sa bawat umaga. Ang aral na nais niyang iwanan sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng iyong kakayahang magluwal ng anak o ng apelyido ng lalaking iyong pinakasalan. Ang iyong tunay na halaga ay nagmumula sa iyong kakayahang tumayo mula sa pagkakadapa, pulutin ang mga pira-pirasong bahagi ng iyong sarili, at lumikha ng isang bagong obra maestra mula sa iyong mga sugat. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nananatiling nakatayo si Eliza, isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na kasing ningning ng ginto. Ang lasa ng paglaya ay hindi lamang isang putahe. Ito ang kanyang buhay. Matamis, tapat, at higit sa lahat, malaya.